Muli, magandang araw sa inyo. Ako si Ma'am Che at ito ang ating mga aralin ngayong unang markahan, ikatlong linggo sa Filipino 8. So, katulad ng dati, magbalik tanaw muna tayo sa mga gawain dapat niyong tapusin o mga gawain na inaasahan kung natapos nyo ng kabilang linggo. So, ang aralin natin ng kabilang linggo ay ang pagbibigay kahulugan sa talinghaga. At para sa gawaing dapat niyong tapusin, ito ay ang gawain sa pagkatuto bilang 4 at 5 sa pahina 11. Para sa linggong ito, tayo ay mag-aaral tungkol sa bugtong, sa lawikain at sawikain. So ito ang unang aralin ngayong linggong ito. Ngayong linggong ito, mayroon tayong dalawang aralin at ang una nga ay tungkol sa bugtong, sa lawikain at sawikain. Ang mga ito ay mahalimbawa pa rin ng talinghaga. So, ano ang bugtong? Okay, so malamang lagi niyong naririnig ang salitang bugtong. At may ideya kayo kung ano ang bugtong. So, alamin natin kung ano pang ibig sabihin ng bugtong. Ang bugtong, pahulaan o patuturan ay isang pangungusap o tanong na doble o nakatagong kahulugan na nilulutas bilang isang palaisipan. Tinatawag ding palaisipan ang bugtong. So, ang bugtong, ito ay riddle sa English. So, kung nung bata kayo o kahit ngayon malamang nakakarinig kayo ng mga simpleng bugtong tulad ng mga sumusunod. So, ito yung mga halimbawa ng bugtong. Bugtong-bugtong, kay lapit-lapit na sa mata, di mo pa rin makita. So, hindi hayagan yung pagbibigay ng kahulugan no, sa salita. Kailangan mong i-analisa, kailangan mong isiping mabuti kung ano ba ang tinutukoy ng bugtong. So, sa ating unang halimbawa, so ito ay nagbibigay ng description na malapit daw ito sa ating mata, pero di pa rin natin nakikita. At ang sagot ayon dito sa ating halimbawa ay ang ating tainga. Another example, bugtong-bugtong, bulaklak muna ang dapat gawin bago mo ito kainin. So, obviously, yung nasa picture ay saging. Kasi pag kumakain ng saging, normally ginagawa natin, ino-open natin muna na parang gumagawa tayo ng bulaklak. Isang side muna, then yung another side, then yung another side. So parang gumagawa ng bulaklak. At kapag nagawa mo na yung bulaklak, saka mo palang makakain yung saging. So sa pangatlong halimbawa, meron tayong bugtong-bugtong, isa ang pasukan, tatlo ang labasan. Okay, so obviously, ang sagot ay kamiseta or t-shirt. Kasi di ba doon tayo sumusuot sa pinakailalim na part ng t-shirt and then papunta doon sa may neck part, saka doon sa arms. Yan. Okay, so again, ang bugtong ay pahulaan. So ito ay maaring pangungusap, maaring tanong na may nakatagong kahulugan. Okay. So, ano naman ang salawikain? Tingnan natin kung anong ibig sabihin ng salawikain. Ang salawikain ay mga kasabihan na nagbibigay o nagpapanuto ng magandang aral o gabay sa pamumuhay. So pag sinabi nating salawikain, yun ay mga kasabihan. Okay? So, kasabihan. Kung ang bugtong ay palaisipan, ang salawikain naman ay kasabihan. So, yung sa tulong ng mga kasabihan na yun, nagbibigay sila ng magagandang aral o gabay sa pamumuhay. So, ano kaya ang halimbawa ng salawikain? Tingnan natin. So, unang halimbawa, meron tayo ditong aanhin mo ang palasyo kung ang nakatira ay kwago. Buti pa ang bahay kubo
ang nakatira ay tao. So, mapapaisip ka, aanhin mo daw yung palasyo, magandang bahay, kung nakatira naman ay kwago. So, kapag ang tao naman laging wala dun sa bahay, so mabuti pa yung kubo nakatira ay tao. So, mga nag-i-stay sila dun sa bahay, may magandang relasyon ang bawat isa dun sa bawat isang miyembro ng pamilya. So another example ng salawikain, ang bulsang laging mapagbigay, hindi nawawalan ng laman. Okay, so it talks about generosity. Kapag ikaw ay mapagbigay na tao, generous, yan, hindi ka daw mawawalan. So, ibig sabihin, no, kapag ikaw ay mapagbigay na tao, lagi pa rin may mga blessings na darating sa iyo. Okay, so another example of salawikain, ang mabigat ay gumagaan kapag nagtutulungan. Okay, so alam naman natin, ang dami-dami mga mahihirap na gawain. Pero kapag nagtutulungan ng mga tao, kapag may pagtutulungan ang mga miyembro ng isang grupo, let's say, mas gumagaan ang gawain. Kasi syempre, nadidistribute niyo yung labor o napapaghiwa-hiwalay niyo yung mga gawain, tapos may organisasyon. So, kapag may pagtutulungan, gumagaan ang kahit na anong mabigat na gawain. Okay, so ang pangatlo namang uri ng talinghaga ay yung tinatawag natin na sawikain. So yung isa is salawikain, and salawikain, yun yung mga patnubay o guide o yung mga kasabihan. Ito namang isa ay sawikain. So ano ang sawikain? Ang sawikain ay mga idioma na nagpapakita ng malalim na kahulugan tungkol sa iba't ibang paksa. So idioma, in English it's idiom, so mga matatilinghagang salita pa rin. Malalalim na salita na may malalim din na kahulugan. So again, ang sawikain ay idioma. Ang salawikain, kasabihan. Okay, so ito yung mga idioma na nagpapakita ng malalim na kahulugan tungkol sa isang paksa o isang subject. Okay, so tingnan natin kung ano ang mga halimbawa ng sawikain. Okay, so ito ang halimbawa. Meron akong siyam na halimbawa ng sawikain. Una, yung salitang abot tanaw. Lagi niyong naririnig yan, abot tanaw. So, ang ibig sabihin o kahulugan ng salitang abot tanaw ay naaabot ng tingin. So, halimbawa, sa isang sentence o sa isang pangungusap, aking napagtanto na tayo pala ay abot tanaw ng Panginoon. So, tayo daw ay naaabot ng tingin ng Panginoon. So, yung ating unang halimbawa ay abot tanaw. Yung pangalawa naman ay agaw dilim. So, naririnig nyo na siguro yung agaw dilim. Kapag sinabi ng isang tao na ito ay agaw dilim na, ibig sabihin no, malapit na gumabi. So, parang hapon, papuntang gabi. So, ang halimbawa sa pangungusap, agaw dilim ng umuwi si Ben sa kanilang bahay. So, ibig sabihin, malapit ng dumilim or malapit ng gumabi nung umuwi si Ben sa kanilang bahay. Maring yung pahapon na. Ating pangatlong halimbawa ay alilang kanin. So ano ibig sabihin ng alilang kanin? Ang kahulugan daw nito ay utosang walang bayad, pakain lang, pabahay, at pakain ngunit walang sweldo. So alilang kanin, para utos-utusan ka pero hindi ka sinasweldohan. Hindi ka tulad ng mga kasambahay, sila ay tumatanggap ng sweldo. Kapag alilang kanin, utos-utusan lang. So pinapakain ka lang, pinapatira ng libre sa bahay, pero madaming pinapagawa sa'yo. Halimbawa, si Rowena ay alilang kanin ng kanyang tiya Isi. So, ibig sabihin niya, si Rowena daw ay
nagtatrabaho para kay Tia Ising pero hindi siya binabayaran ni Tia Ising o binibigyan ng sweldo. Siya ay pinapakain lang, pinapatira ng libre sa bahay. Okay, yung ating pang-apat na example ay amoy pinipig. So kapag sinabihan kang ikaw ay amoy pinipig, ibig sabihin nun mabango o nagdadalaga. So halimbawa, amoy pinipig si Julie. So si Julie daw ay amoy pinipig, which means na maaring si Julie, dahil siya na may babae, ay nagdadalaga, at maari din naman si Julie ay mabango. Okay, so yung sunod naman ay amoy chiko. So ang kahulugan nun ay lango sa alak o lasing. Okay, pag sinabing amoy chiko ka, ibig sabihin lasing ka. O lango sa alak. Halimbawa, amoy chiko nang umuwi si Alex sa bahay. Okay, so amoy chiko. Ibig sabihin niya lasing nang umuwi si Alex sa bahay. Next, we have anak dalita. So, ang kahulugan daw ng anak dalita ay mahirap. So, tayo ay mga anak dalita. Ibig sabihin, tayo ay mahihirap. Okay, pag sinabing kayo ay mga anak dalita. Okay, so marami akong kaibigan na anak dalita. Ibig sabihin nito, marami siyang kaibigan na mahirap. Okay, next, anak pawis. So, ibig sabihin ng anak pawis ay manggagawa o pangkaraniwang tao. So, siya ay anak pawis. Ako may anak pawis rin. Okay, so ibig sabihin manggagawa lang. Isang pangkaraniwang tao, ordinaryo. Hindi ka mayaman, hindi ka sobrang hirap, ordinaryong tao ka lang. Okay, yun ang ibig sabihin ng anak pawis. Then, next is asalhayo. Ibig sabihin niya masama ang ugali. Kapag sinabi ko, ikaw napaka-asal hayop mo, ibig sabihin nun masama ang ugali. So, hindi lahat ng mayaman ay asal hayop, which is true. Pag sinabihan ka ng isang tao, napaka-asal hayop mo, ayokong kasama ka. So, ibig sabihin nun masama ang ugali mo. Okay, next is balat kalabaw. So, ano ibig sabihin ng balat kalabaw? Matapang ang hiya. Hindi masyadong nahihiya. Kumbaga sa atin isa pang talinghaga, makapalang mukha. So balat kalabaw na talaga kahit noon pa. So ibig sabihin niya matapang iya, makapal ang mukha daw kahit noon pa. Pag sinabihan ka, alam mo ikaw napakabalat kalabaw mo. So ibig sabihin mo sinasabihan ka niya na makapal ang mukha mo o hindi ka masyadong nahihiya. So yun yung mga halimbawa ng sawikain. So, sila ay mga idioma, mga salita na hindi mo kailangang i-take literally. Hindi kung anong nakasulat yun ang ibig sabihin. Kasi meron siyang ibang kahulugan. Okay? So, yan yung tatlong halimbawa, tatlong uri ng mga talinghaga sa Filipino. Ngayon naman, mag-proceed tayo sa sunod o sa ikalawang aralin. Ang ating ikalawang aralin ay tungkol sa paghahambing. In English, it's comparison. Ay paghahambing. Ito, medyo technical na dito kasi kailangan mong mag-analyze, kailangan mong intindihin yung mga pangungusap para malaman mo kung anong uri ng paghahambing ang ginamit sa mga pangungusap. Pero bago dyan, natin munang tingnan kung ano ang kahulugan ng salitang paghahambing o ano yung pinaka-ideya ng paghahambing. So, ang paghahambing ay isang paraan ng paglalahad. Ito ay nakatutulong sa pagbibigay linaw sa isang paksa sa pamamagitan ng paglalahad ng pagkakatulad at pagkakaiba ng dalawang bagay na pinaghahambing. So pag sinabi natin paghahambing, hindi lang tayo tumitingin sa kung ano ang pinagkapareho ng isang bagay, yung pagkakatulad nila. Tayo ay tumitingin sa pagkakatulad at sa pagkakaiba. Similarities and differences. Kung saan sila magkapareho at kung saan sila di magkapareho o nagkaiba.
Okay, so again, ang paghahambing ay isang paraan ng paglalahad na tumitingin sa pagkakatulad at pagkakaiba ng dalawang bagay. So ito'y ginagamit para magbigay linaw sa isang paksa. May dalawang uri ng paghahambing. Yung una ay yung paghahambing na magkatulad at yung pangalawa naman ay paghahambing na di magkatulad. So kasi nga sanabi natin sa paghahambing, tumitingin tayo sa pagkakatulad at pagkakaiba. So parang yung ating unang uri ay more on pagkakatulad at yung pangalawang uri naman ay sa pagkakaiba. So ang unang uri again ay paghahambing na magkatulad. So ito'y ginagamit ito kung ang dalawang pinaghahambing ay may patas na katangian. Okay, remember this. Patas na katangian. Ibig sabihin pantay lang yung kanilang mga similar mga qualities. Okay, so may mga katangian silang pareho lang sila. Ginagamit ito ng ginagamitan ito ng mga panlaping kasing, sing, magsing, magkasing, o kaya ay mga salitang gaya, tulad, paris, kapwa, pareho. Okay, so kapag nakita nyo yung mga salitang yun, ibig sabihin, ang uri ng paghahambing na ginawa ay paghahambing na magkatulad. Magkatulad. So, ibig sabihin, may patas na katangian. Halimbawa, parehong maganda ang aking nanay at lola dahil magkamukha sila. So dito, meron tayong salitang pareho. So ibig sabihin, may patas na katangian. At ano yung katangian? Yung kagandahan. Pareho lang na maganda. Patas. May equal lang sila. Walang mas maganda, walang mas maganda, walang hindi maganda. Pareho silang maganda. Kapag sinabing, magkasing laki lamang ang bahay naming dalawa. So, ibig sabihin, merong patas na katangian. Magkasing laki. So, ang word na ginamit ay magkasing at ang katangian ay yung pagiging malaki ng bahay. Okay, so sa ikalawang uri naman, meron tayong paghahambing na di magkatulad. Okay, so yung isa magkatulad, ito naman hindi magkatulad. So merong dalawang uri ng paghahambing na hindi magkatulad. Yung una ay yung palamang at yung pangalawa ay pasahol. Okay? So punta muna natin yung ibig sabihin ng paghahambing na di magkatulad na tinatawag na palamang. So pag palamang, ibig sabihin nakahihigit sa katangian ng isa sa dalawang pinaghahambing. Okay, nakahihigit kaya nga siya sinabing palamang. May lamang na isa. So ano yun yung mga salitang ginagamit sa palamang na paghahambing? May words o may salitang higit, lalo, mas, di hamak. Okay, kapag nakita niyo yung mga salitang yon, ibig sabihin yan, ang ginamit na paghahambing na di magkatulad ay palamang. Mayroong isa na mas nakahihigit ang katangian kaysa sa isa. Katulad sa halimbawa, si Ana ay mas mayaman kay Paulo. So yung salitang ginamit para mapakita yung palamang na paghahambing ay mas. At yung katangian ay yung mayaman. So, mas mayaman. So, ibig sabihin, may nakahihigit na katangian si Ana kaysa kay Paulo. Mas maganda ang bulaklak na hawak niya kaysa sa bulaklak na itinanim niya. So, meron tayong words na mas maganda. Excuse me. So, yung mas, yung ginamit dun para magpakita ng palamang at yung maganda yung kagandahan ng katangian na nakahihigit. Okay? Moving on, meron tayong pangalawang uri ng paghahambing na di magkatulad. Yung tinatawag na pasahol.
pasahol. So, ano ibig sabihin nun? Kulang sa katangian ng isa sa dalawang pinaghahambing. So, yung isa, mas nakahihigit. Dito, uh, yung unang uri, yung palamang, mas nakahihigit. Pero yung pasahol, may kulang naman. May kulang sa katangian. So, ano-ano yung mga salitang nagpapakita ng pasahol na sa paghahambing, yung words na di gaano, di gasino, di masyado. So, may mga word na di. So, ibig sabihin nun, may kakulangan pa sa katangian. Katulad ng mga halimbawa, di gaanong matangkad si Alex kumpara sa kanyang kapatid. So, ang pinaghahamping dito ay yung height o yung tangkad ni Alex sa kanyang kapatid, pero di gaano matangkad si Alex. So may kakulangan pa sa katangian ng katangkaran ni Alex. Sa pangalawa naman, ang magkapatid ay kapwa bagong tao. Okay? So, dito, parang mali yung ating example dito. Kasi ito ay gumamit ng kapwa. So, ibig sabihin, siya ay nagpapakita ng pagkakapareho. Alisin natin itong halimbawa. Dahil sa pangatlo, mas mabuti nang mamatay sa gutom kaysa magnakaw. Merong kaysa. Okay, so, dito sa pangatlo, ano yung katangian? Yung mas mabuti pa ang mamatay na sa gutom kaysa magnakaw. Okay, so yung dalawang bagay na pinagkukumpara yung mamatay sa gutom at magnakaw. Okay, so, again, balikan natin ang mga uri ng paghahambing. So again, meron tayong dalawang uri ng paghahambing. Yung pahambing na magkatulad na nagpapakita ng patas na katangian. At yung pangalawa na may paghahambing na di magkatulad na meron ding dalawang uri. Yung palamang na nagpapakita ng nakahihigit sa katangian. At yung pasahol na nagpapakita naman ng kakulangan sa katangian. Okay? So, ngayon naman, ano yung mga gawain na dapat tapusin ngayong linggo? So, merong tatlong gawain. Yung gawain sa pagkatuto bilang 3 sa pahina 13 at gawain sa pagkatuto bilang 5 at 6 sa pahina 16. So, ano-ano mga yon? Una, ito. So, ito ay gawain sa pagkatuto bilang 3. Gumawa ng iyong sariling 5 bugtong, 5 salawikain, at 5 sawikain. Ibigay ang tinutukoy at o kahulugang ipinapakita ng bawat isa. So, susundin nyo lamang itong table na nakalagay dito. So, magkakaroon ka ng 5 halimbawa ng bugtong. Pagkatapos niyan, lalagay mo kung ano yung paliwanag mo. Then, 5 halimbawa ng salawikain, anong kahulugan ng paliwanag. At 5 halimbawa ng sawikain, ano ang kahulugan at paliwanag. So again, gagawin ito sa inyong papel. Yung sunod naman ay gawain sa pagkatuto bilang 5. Gumupit ng mga larawan para makagawa ng isang brochure na pangkalusugan ukol sa COVID-19. Lagyan ng caption ang bawat larawan gamit ang mga bugtong at o salawikain at ipaliwanag ang mga ito sa pamamagitan ng paghahambing. Okay, so again, ang gagawin nyo dito ay brochure. Gawa kayo ng isang brochure pangkalusugan. So, it's a health brochure. So, tungkol sa COVID-19. So, maaring yung about sa social distancing, yung hand washing, pagsusot ng face mask at face shield. So, maaaring yun yung content na nilalaman na inyong brochure. Maaari din naman tungkol sa mga frontliners. So, kahit ano. Ito,
ang nakalagay dito ay gupit. Pero kung wala naman kayong makuhanan na pwedeng paggupitan ng mga larawan, so maaari naman kayong gumuhit na lang o mag-drawing. So, hindi ko ina-advise na mag-print kasi baka hindi naman natin kayanin na mag-print pa ng brochure. Basta mahalaga makagawa ka ng brochure, either mag-drawing ka o mag-cutouts ka ng mga pictures from old magazines, old newspapers. Okay, so again, tungkol to sa COVID-19, kapag paglagay ka na ng mga larawan, lalagyan ng caption. So, ang bawat caption ng larawan dapat ay gumamit ng bugtong o salawikain. Okay? Then after nun, ipapaliwanag mo pa kung ano yung nilagay mo doon sa pamamagitan ng paghahambing. Okay? So, paano gigradean o paano makukuha ang punto? So, una, may kaugnayan sa paksa. So, ang paksa natin ay brochure pangkalusugan tungkol sa COVID-19. Dapat tungkol doon ang inyong brochure. Siya ay 30 points. Then, malinaw at maayos na pagpapaliwanag. So, again, ang paliwanag, kailangan gamitan ng paghahambing. 30 points yon. Then, pagiging malikain, be creative. Kailangan may konting artistry naman ang inyong ipapasa. Dahil ang creativity o pagiging malikain ay 20 points. Then, malinis at maayos na presentasyon. Okay, kapag gumawa ng brochure, wag naman basta-basta gagawa. Kailangan malinis ang presentasyon. Hindi sobrang dumi, hindi gusot. Okay, so, to ay 20 points. In total, or yung kabuuan, meron tayong 100 puntos. Okay, so yun yung gagawin sa gawain sa pagkatutubilang 5. Doon naman sa gawain sa pagkatutubilang 6, so sumulat ng sariling bugtong at salawikain na nagpapakita ng pagkukumpara ng dalawa o higit pang bagay, tao o pangyayari. Ipaliwanag ang kahulugan ng bawat isang bugtong at salawikain. So, hindi naman naka-indicate dito kung ilang bugtong at salawikain. So, para sa akin, pwede na kayo gumawa ng kahit 3 to 5. So, 3 hanggang 5 bugtong at salawikain. Basta dun sa bugtong at salawikain, ipapakita ninyo ang pagkukumpara ng dalawa o higit pang bagay, tao o pangyayari. At ipapaliwanag ang kahulugan ng bawat isang bugtong at salawikain. Okay. Okay, at yun lang. Maraming salamat. Sana ay matapos niyo ulit ang inyong mga gawain ngayong linggo at sana ay may natutunan kayo. Kapag may mga katanungan, i-message niyo lang ulit ako. Maraming salamat ulit. Muli ako ang inyong subject teacher sa Filipino. I'm Ma'am Chen.